Ang probinsya ng Ifugao ay kilala sa mayaman nitong likas yaman tulad ng mga kabundukan, kagubatan, at ilog. Yung tinatawag nilang Dokligan River na kung saan talagang legit na para siyang snake. Isa rin itong lugar na kilala sa kanilang mga kultural na tradisyon at mga hagdan-hagdang palayan na itinuturing na isa sa pinakamagandang tanawin na matatagpuan sa ating bansa. Kaya sa videong ito, magsimula tayong lakbayin at diskubrihin ang pinakamagandang rice terraces ng Pilipinas, ang Batad Rice Terraces ng Banawe, Ifugao. Ay mahigit 2,000 taon na ang edad at namana pa nila sa kanilang mga ninuno. Bibisitahin din natin ang dalawa pang hagdan-hagdang palayan na kasama sa UNESCO World Heritage Site, ang Bangaan Rice Terraces at Mayoyaw Rice Terraces. Dito na kami ni Suki sa bayan ng Aguinaldo, Ifugao. Yan, dinala na tayo sa gubat ng mapa. Dahil dito ito po yung kwarto na tinulugan namin ni Suki. Meron na siyang 3 kama. So ang price po ng room na to ay 2,000 pesos. Yung 2,000 pesos po na ibabayad nyo sa kwarto, good for 6 packs na po yun. At sulit yan kung marami kayong kasamahan dito. Kahit 7, kasya dito sa kwarto na to. Okay din po ang kuryente nila dito, makakapag-charge po kayo ng mga gadget. At okay din yung CR nila. At isa pa sa talagang the best dito sa natuluyan natin is yung paglabas ninyo, ganito kagandang tanawin ang makikita ninyo. Yan. Ito na kaagad yung bubungad sa umaga ninyo. Ang tanyag na Batad Rice Terraces dito po sa Banawe, Ifugao. Ito naman yung kubo na pwede nyo ding tulugan dito sa Batad Viewpoint Guest House. Yan, meron ditong hagdan, nakitahin sa loob. Wow. Yan yung pinakaloob ng kubo. So meron siyang 3 kama, kasya na dito ang 2. So 6 na bisita o turista ang pwedeng mag-stay dito sa kubo. At ang halaga ng kubo na to ay 800 pesos. Dito sa labas ng kubo, dito nyo naman makikita yung mga natataasan ng mga kabundukan. At may mga part din doon ng rice terraces. At doon talaga yung magandang view. So punta na po tayo doon sa taas dahil doon yung pwesto kung saan tayo kakain at nagpaluto na tayo ng pagkain dito. Ito yung pagkain na hinanda sa atin ni Ate Grace. Red rice, longganisa, tapos pinaritong saging na saba, gulay. Meron ding itlog. Ito yung mga kakainan natin sa ating almusal bago natin puntahan ang Batad Rice Terraces. Bukod sa nag-i-enjoy ka sa masarap na pagkain, nag-i-enjoy ka din sa magandang tanawin. Kaya tara, kain na tayo. Magsisimula na tayong maglakad o mag-trek papunta doon. Yan, sa may view deck. At ito yung tour guide na makakasama natin, si Rainer. Yan. Rainer, ilang oras o ilang minuto yung magiging trekking natin para mapuntahan yung view deck? 25 to 30 minutes. Yan. 25 to 30 minutes. Sa paglalakad. Depende sa paglalakad. So narinig natin, 25 to 30 minutes na lakad papunta doon sa view deck. Suki, ready ka na ba? Ikaw lang, inaalala ko. So ayan, para mapuntahan natin at mas makita pa natin o malapitan yung mga nagagandang rice terraces dito sa Batad, kailangan natin puntahan yun. Okay, tara, let's go!
Ito na po yung dinadaanan natin ngayon, gubat. Yan, naririnig nyo ba yung huni ng ibon? Yung berdeng tanawin na makikita mo habang naglalakad ka, kahit may katarikan yung nilalakaran mo. Pero pagka ganito yung ambience na nakikita mo, tapos yung mga huni ng ibon na naririnig mo, yung hangin sa mga dahon ng puno, yun, nakaka-refresh. Nagsisimula nang maging paahon yung ating nilalakaran. Maraming tuyong dahon, kaya pag natapakan medyo madulas. Mahalo dun sa mga bilog-bilog na lupa. Kaya malaking tulong talaga na meron tayong hawak na tungkod dito. At dito, meron tayong dadaanan na open area at medyo malapit na nating nakikita yung Batad, Banawi Rice Terraces. So siguro baka mga nasa 15 minutes na lang, ando na tayo sa mismong pinaka viewpoint o yung view deck dito sa Batad. Habang tayo ay nakakaramdam ng pagod dahil sa paglalakad at medyo sikat na rin yung araw, yan, pinipili namin na magpahinga dito sa area na to at pagmasdan itong napakagandang tanawin ng Batad, Banawi Rice Terraces. The scenery, the view of Batad Rice Terraces. At ang swerte natin kasi natsyempohan natin na talagang halos lahat ng hagdan-hagdan na taniman ng palay dito merong nakatanim na palay. Kaya talagang luntian na kapaligiran, luntian na Batad Rice Terraces ang ating natsyempohan dito. Kaya masaya ako na ibabahagi sa inyo yung ganito kagandang kondisyon ng Banawi o yung Batad, Banawi Rice Terraces. Ito na po ngayon ang nilalakaran natin, sementadong pilapil. So medyo makakaramdam din kayo ng lula sa paglalakad nyo dito. At kung titingin kayo doon sa mismong pinakababa, yan naman ang malalim na tanawin ng Batad Rice Terraces. Nagtanong po tayo sa mga lokal dito at nalaman natin na itong mga palay na nakikita natin na nakatanim dito sa Batad Rice Terraces, ito po pala ay hindi nila binebenta, kundi ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang pagkain yung bigas na inaari nila dito. Ito pong Batad Rice Terraces, sabi ng mga lokal, ay mahigit 2,000 taon na ang edad at namana pa nila sa kanilang mga ninuno. Maayahalin tulad natin sa amphitheater, itong hagdan-hagdan na taniman ng palay dito sa Batad. So makikita natin mula sa taas, hagdan-hagdan ng mga palayan na parang mga upuan, at doon sa mismong pinakagitna ay kapatagan. Ito na yung last na hagdan na ating aakyatin, papunta doon sa mismong pinaka highest viewpoint dito sa Batad. Konting lakad na lang, andun na tayo sa pinaka viewpoint. Pataas tayo ng pataas at halos nagiging kapantay na natin yung mga matatag na kabundukan na nakikita natin dito. Yan, ito pa yung isang hagdan na nakikita natin. Mas mataas to. Kaingal ah. Nakakaingal ba? Konti na lang, konti na lang. Kaingal talaga. Yan. May kataasan yung pinakatuktok. Dito talaga kayo makakaramdam ng pagod at hingal sa matarik na hagdan na to. Yan na, konti na lang. Pagkatapos nga po ng halos 30 minuto na paglalakad, ay narating na natin itong pinakamataas na viewpoint dito sa Batad Rice Terraces.
dito nyo talaga mas makikita o mas ma-appreciate yung buong ganda nitong Batad Rice Terraces dito po sa Banawe, Ifugao. Nakakabilib yung kanilang sipag at determinasyon para makagawa lang ng ganitong malaparaisong hagdan-hagdan na palayan dito po sa Cordillera. Minsan nang sinubok ng bagyo ang Batad Rice Terraces at may mga part dito na nasira, pero ginawa na agad ng aksyon dahil nga po ang Batad Rice Terraces ay isa po sa UNESCO World Heritage Site. Isa po ang UNESCO sa tumulong para maayos kaagad ang nasirang part ng Batad Rice Terraces. Dito po sa mismong pinakataas ng viewpoint, meron tayong makikita na statue. Ang tawag daw nila dito ay Rice Guard. So ito yung Rice Guard na lalaki at dito naman nakikita natin yung Rice Guard na babae. So ayon po sa mga lokal na ating nakausap na itong Rice Guard ay sumisimbolo po at paniniwalaan nila na ito ang nagbabantay sa kanilang mga pananim at nagbibigay sa kanila ng masaganang ani. So ang kagandahan po dito sa mismong pinaka-highest viewpoint dito sa Batad ay meron na tayong mabibiling tubig. So kung kayo ay walang baong tubig sa pag-akyat dito, yan, available po dito sa tindahan. Marami tayong pwede pagpilian. Meron silang mga tsokolate, yan. Tapos Gatorade, soft drinks. Meron silang mga chips. Sa akin, pale pilsen. Ayan. Ito yung paborito ni Suki. So kung gusto nyong minom ng beer dito sa Toktok ng Batad Rice Terraces, available din. Para gumulong daw kayo pababa. So kahit hindi kayo magdala ng tubig abang kayo trek dahil meron pa kayong bibit-bitin, yan, dito sa mismong pinataas makakabili kayo ng tubig. Okay. Okay dito. At ngayon babalik na tayo sa ating tinuluyan para ayusin yung mga gamit natin at humanda sa panibagong paglalakbay. Okay, abangan nyo po yung pupuntahan natin. Ito yung Deborah's Store with pay parking space. Ang binayaran natin is 150 pesos ang parking nila. Then yan, si Ate Deborah. Ate Deborah, maraming salamat po. Yan, pwede nyo rin iwanan yung mga gamit nyo dito like helmet para mas maginhawa yung pagtitrek na gagawin nyo papunta ron sa Batad Viewpoint Guest House. Nasa biyahe na po ulit tayo. Ngayon, ang ating destination naman, pupuntahan natin ang Mayaw-Yaw Rice Terraces. Dito pa rin po yan sa Ifugao. So mga nasa 40 minutes pa yung momotorin natin at mararating na po natin ang Mayaw-Yaw Rice Terraces. Time check, 3:12 PM. Abutin na tayo sigurado ng dilim nito sa paglalakbay natin. Tingnan natin kung ano yung mga may papakita pa namin sa inyo dito sa probinsya ng Ifugao. At ngayon ito, dumadaan ulit tayo sa mga paahon ng mga kurbadahan dito sa Batad, Banawe, Ifugao. Napakalupit talaga ng mga kurbadahan dito. Sasabi ko na talagang challenging din yung kalsada rito. Pero tingnan nyo naman yung tanawin, panalong panalo. Ang dami rin nating nakasabayan ng mga foreigner doon sa pag-akyat natin sa Batad. At yan, tingnan nyo, ang daming mga foreigners dito. Ayan o, ito ba, nagbibideo pa sila. Ayan o, hello. Hindi lang sa Pilipinas kilala ang Batad Banawe Rice Terraces, kundi sa buong mundo dahil isang patunay na talagang pinupuntahan ito at tinadayo
ng iba't ibang turista sa buong panig ng mundo. Ito na yung mismong pinakakanto na kailangan nating lumiko papuntang Mayaw-Yaw. Okay, kaliwa tayo dito. Yan, mababasa nyo naman Mayaw-Yaw, diretso tayo. So yung itong kalsadang mataas na yan, pinanggalingan natin, yan po yung papuntang Batad, Banawe Rice Terraces. Sa pagbaybay natin sa kalsadang ito, dadaan din tayo sa isa po sa UNESCO World Heritage Site na Rice Terraces dito po sa Ifugao. At ito po ang Bangaan Rice Terraces. Hello po, pwede po magtanong? Yes, sir. Ma'am, saan po dito yung Bangaan Rice Terraces? At yan, nakarating na po kayo. Diyan lang, mag-view kayo dyan. Salamat po. Yun, narating na pala natin ang Bangaan Rice Terraces. So along the way, pag sinilip natin dito sa baba, yan ang Bangaan Rice Terraces dito sa Banawe, Ifugao. Ayun, malapit lang pala doon sa mismong pinakabatad. Pagbaba natin mula doon sa taas, pagpasok ninyo yung rutang papuntang Mayaw-Yaw, ito na yung Bangaan Rice Terraces. Ito ang Bangaan Rice Terraces na matatagpuan din sa bayan ng Banawe, Ifugao at kabilang din ito sa UNESCO World Heritage Site. Tinatawag din itong living cultural landscape dahil nananatili pa rin sa nayon ang ilan sa tradisyonal na bahay ng Ifugao na tinatawag na bale. Habang nasa kalsada, makikita mo ang malawak na tanawin ng berdeng hagdan-hagdang palayan ng Bangaan na isang perpektong lugar para pagmasdan ang ganda nito. Kung titingnan mo mula sa itaas, mapapansin mo din na mala amphitheater ng mga rice terraces na nakapalibot sa maliit na nayon. Ang Bangaan Rice Terraces ay isa ring testamento sa mga kultural na tradisyon ng komunidad ng Ifugao na napanatili at naipasa sa bagong henerasyon at isa rin sa mga pambansang kayamanang kultural ng Pilipinas. Mayroong spot dito, huminto si Suki. Yan, kapag gusto nyong huminto rito, magmerienda, magkape, meron dito Cliff House, Bangaan, Banawe, Ifugao. Dito sa spot na to, tanaw natin yung buong ganda nitong Bangaan Rice Terraces at doon sa gitna, meron nakikita na village. Yan, nagtatayog ang mga kabundukan din, yung mga nakapalibot dito. Kaya naman talagang napakagandang tingnan. Naghanap kami ng daan, papunta ron sa baba, pero kailangan pa yatang mag-trek. Hindi yata kakayanin ng motor. Kaya dito na lang tayo sumilip para ipakita sa inyo. Okay, napuntahan na po natin ang Bangaan Rice Terraces dito po sa Banawe, Ifugao. Ngayon naman, meron tayong dadaanan dito na Duklingan River o yung tinatawag nila na Snake River. Sobrang ganda ng mountain pass na dinadaanan natin dito papuntang Mayaw-Yaw. Talaga namang nakakakilabot yung tanawin, yung mga kabundukan na makikita nyo dito. May nakikita akong ilog dun sa baba. Mukhang ito na yata yung Snake River. Yan, ito na tayo sa Barangay Dukligan. Itong bundok na bato, nabalutan na nila ng net. Ansa po dun sa mga bato na posibleng lumaglag. At tingnan nyo naman ang tanawin na ating nakikita dito. Kanina pa talaga tayo tuwang-tuwa sa ating mga nakikita rito na tanawin, no? Wow. Kapag ganito na yung mga nakikita mong tanawin, talagang sobrang saya ko. At siguradong nakaka-relate din yung mga kagaya ko na mahilig sa mga ganitong kalikasan ang nakikita. Tingnan niyo tanawin dito. Silip tayo dito sa baba. Parang ito yata yung Snake River. Dahil dito na tayo sa
Barangay Dokligan. Hinto muna tayo. Ay, ito na nga yun. Yan oh. Ito yung ilog sa baba, yung tinatawag nilang Dokligan River, na kung saan talagang legit na para siyang snake. Dahil mula doon makikita natin yung ilog. Yan, zigzag siya. Tapos pag ganon, hanggang dun sa mismong pinakadulo. So ito, narating na natin at nakita ang Snake River dito po sa Barangay Dokligan, Banawe, Ifugao. Dito sa spot na to, hinto kayo. Bukod sa ma-appreciate ninyo ang ganda nitong Snake River, ay mamamangha talaga kayo sa naglalakihang kabundukan na makikita nyo rito na nakapalibot. Ito talaga oh, grabe. Magandang pumesto rito. Tapos pa-picture kayo. Ang ganda ng background sa picture ninyo. Napuntahan na po natin ang Dokligan River o yung tinatawag nilang Snake River. At ngayon, patungo na tayo sa Mayawyaw. Napakalupit din ang mga kalsadahan dito sa Barangay Dokligan. Oh, ito yung part na madadaanan nyo dito sa Barangay Dokligan na marami ng bahay. Makikita natin dito yung mga payak ng buhay ng mga local dito. Ang ganda ng pwesto nila, napapalibutan sila ng magagandang scenery. Ito pa yung spot dito sa Barangay Dokligan na talaga namang mapapabagal ang pagmamotor na ginagawa mo. Yung mga nakikita natin na mga tanawin sa ibang bansa dito sa Pilipinas ay makikita rin natin. Kaya masasabi ko na ang Pilipinas ay hindi magpapahuli kung usapang ganda lang. Dahil talagang ako mismo kaya ko ipagmalaki na ang napakaganda ng bansa natin. Yan o, tingnan nyo naman yung bundok na to. Nagmamotor tayo eh, napapabagal tayo eh. Enjoy tayo sa mga nakikita natin dito. Ito yata yung tulay na sinasabi nung local na napagtanungan natin, na kapag tayo nakatawid na dyan, yan ay Mayawyaw, Ifugao na. Tingnan natin. Hello. Ito yung tulay. Yun, may nakasulat, "Welcome to Municipality of Mayawyaw, Ifugao." So itong tulay ang boundary ng Banawe, Ifugao at Mayawyaw, Ifugao. Okay, dito na tayo sa Mayawyaw. Hanapin na lang natin dito kung saan nakapwesto ang Mayawyaw Rice Terraces. Time check 4:56 PM. Malapit na mag-alas 5. Sana abutan pa natin ng maliwanag. Hindi ko alam kung ilang minuto pa yung biyahe natin para mapuntahan ang Mayawyaw Rice Terraces. Bali, ito po yung huling Rice Terraces na ating pupuntahan sa ginagawa nating pag-ikot dito sa Ifugao. Napakalupit din ang tanawin dito sa bayan ng Mayawyaw, Ifugao. Talagang ang probinsya po ng Ifugao, halos lahat ng mga nakikita nating bayan na dinadaanan natin ang gaganda. Ito, may mga kabahayan na tayo nakikita rito. Liblib na yung dinadaanan natin dito. More on mountains na talaga yung nakikita natin dito sa Mayawyaw. Syempre, kurbadang kalsadahan pa rin yung dinadaanan natin. Unlimited zigzag yung ating ruta o yung ginagawang paglalakbay na to. As of now, simula Pulilan, Bulacan, bali 4 na araw na po tayong nagbabiyahe. 575 kilometers na yung ating tinatakbo. Malayo-layo na rin yung ating namomotor mula sa Pulilan, Bulacan hanggang dito sa Mayawyaw, Ifugao. Ang daming bato na nalaglag oh.
Ayan, bato. Kaya pa sa gilid. Makikita natin dito yung mga bundok na bato. Parang sa Bontoc Mountain Province na Mountain Pass. Yung Mountain Pass dito sa Mayaw-Yaw, Ifugao, may kukumpara ko siya sa Besang Pass. Merong mga tanawin sa Besang Pass na makikita ninyo na halos kamukha nito, yung mga ganitong klaseng kabundukan. Yung matataas, tapos yung matatalas yung mga gilid. Ang taas na natin at halos kapantay na natin yung ibang mga kabundukan dito. At dahil nga palubog na ang haring araw, ang gandang tingnan nung sinag, oh. Naghahalo yung dilaw, orange, white. Ganda, oh. Tingnan nyo yung kalsada na to. Sobrang steep. Naglagay sila ng malaking bilog na salamin para nakikita ninyo yung mga kasalubong ninyo para iwas disgrasya. So kahit ganito yung mga kalsada dinadaanan natin na sobra talagang kurbada, eh meron naman silang nagagawang paraan para maiwasan ang mga aksidente o disgrasya dito. Pataas tayo ng pataas. Ramdam na rin natin yung parang nabibingi tayo, kagaya ng mga ibang pinupuntahan nating mga mountain pass. At syempre palamig ng palamig yung hangin na pumapasok sa helmet natin. Meron kaming lokal na napagtanungan kung ilang oras pa yung magiging biyahe namin papunta sa Mayaw-Yaw Rice Terraces. Ang sabi nila 20 minutes pa daw. So ngayon 5:17 na ng hapon. Kaya kailangan na namin magmabilis ng kaunti para maabutan natin ng maliwanag yung Mayaw-Yaw Rice Terraces, para hindi naman sayang yung ating pagpunta rito. Yun, ito may nakasulat dito: UNESCO World Heritage Site, the Rice Terraces Cluster in Mayaw-Yaw Central was inscribed in the UNESCO World Heritage List in December 1995. Okay, eto, malapit na yata tayo. Meron ditong spot, open area. Ayun, may nakikita ko rito na Rice Terraces. Ito na yata yung Mayaw-Yaw Rice Terraces. Tay, ito po ba yung Mayaw-Yaw Rice Terraces? Lahat po yan doon, yung mga rice terraces na nakikita namin. Pero doon po sa sentro, mas malapit. Mas malapit po. Tay, maraming salamat po. Apa, salamat. Yan, nakausap natin si tatay, isang local dito sa Mayaw-Yaw, Ifugao. Pag nakahanap tayo dito ng isang pwesto na open, palipad na lang tayo ng drone dahil baka hindi na natin abutan yung mas malapit. Ito si Suki, humintod na rito. O yan, dito mas kita natin yung Mayaw-Yaw Rice Terraces. Yan. So mula dito sa taas ng kalsada, tanaw na natin ang Mayaw-Yaw Rice Terraces. Ganun din, kagaya ng mga rice terraces na nakita natin, napapalibutan din ng matatayag na mga kabundukan. So dito, palipad na tayo ng drone. Aabot naman siguro yung drone natin doon para mas makita natin ng malapitan itong Mayaw-Yaw Rice Terraces. Ito ang Mayaw-Yaw Rice Terraces na matatagpuan din sa lalawigan ng Ifugao. Ang mga hagdan-hagdang palayan na ito ng Mayaw-Yaw ay isa ring patunay ng katalinuhan at pagsusumikap ng mga sinaunang katutubong Ifugao na nagtayo ng mga ito mahigit 2,000 taon na ang nakaraan gamit ang simpleng kasangkapan at mga kamay na walang paggamit ng anumang makinarya. Kaya naman noong taong 1995 ay opisyal din itong naisama sa listahan ng UNESCO World Heritage Site bilang isa sa mga natatanging rice terraces na matatagpuan sa rehiyon ng Cordillera. Ang mga rice terraces na ito ay patuloy na nagbibigay ng hanap buhay at kabuhayan sa mga lokal na residente ng Mayaw-Yaw na nagpapalakas ng kanilang komunidad, turismo at kultura. Andito na kami ni Suki sa bayan ng Aguinaldo, Ifugao at hinahanap namin, tutuluyan namin dito. Ang hirap dito kasi wala tayong signal.
hindi namin makausap yung nakausap namin dito na tutuluyan namin. Yan, dinala na tayo sa gubat ng mapa. Dahil dito yung plano namin ni Suki na mag-explore. Balik tayo kasi iba na yung daan eh. Siguro balik tayo dun sa baba. Dahil ang plano namin ni Suki ay explore naman namin ang Itab Rolling Hills. At dito nga po yan sa Aguinaldo, Ifugao. So kanina pa kami paikot-ikot ni Suki dito. Nagtanong-tanong na rin kami sa mga local dito. Hindi nila alam kung saan yung bahay na hinahanap namin. Meron kami nakita rito na bahay. Yun ang kutob namin eh. Kaso wala naman kami makitang daan papunta ron. Hanggang sa umabot na tayo dun sa gubat. So yun ang kutob namin ni Suki, yung bahay na nakikita namin dito. Kaso wala kaming makitang daanan. Hindi kaya dyan bro? Pakanan? Oo. Yan, tingnan natin dito. Yung daan dyan? Putik, ano na yan eh. Wala naman daan dun oh. Iba na to. Ayan o, tinan mo. So parang wala naman tao yata dyan. Tinan mo, may daan ba? Taas yan. Wala, parang tubigan na yan eh. Bangin yan eh. So kasama po ito sa mga ginagawa nating paglalakbay maraming beses na. Yung mga ganito paghahanap ng mga bahay o lugar na aming pinupuntahan. Hindi talaga namin matagpuan kung nasaan yung bahay. Kaya bababa ulit kami. Tatry namin kung asapin si Kapitan. Yan, babalik ulit tayo dun sa taas. Meron kami nakausap dito na local. Ang sabi, yung kaninang hinintuan natin, yung parang may matarik na daan, doon daw talaga yung bahay na hinahanap namin. Nag-alangan kami kasi nga rough yung daan, tapos sobrang tarik pababa at sobrang tarik din na pataas. Akala namin bangin. Ngayon meron sa aming tutulong dito na local. Sinamahan kami para matonton yung bahay. So talaga ganito yung nangyayari sa amin minsan. Kino-cover natin para alam nyo din po yung mga pinagdadaanan namin sa ginagawa namin pagmomotor, paglalakbay, yung mga na-experience namin sa daan. Maraming beses na po itong nangyari. This time bago natin tapusin yung vlog natin, ayan, papakita ko muna po sa inyo. Eto, dito nga tayo liliko sa kanina. Bato na, yan, ang kulay green. Kaliwa tayo. So nag-alangan kami ni Suki dito dahil sobrang tarik ng daan. Sana kayanin ng motor natin. Grabe, sobrang tarik na ito ah. Tapos lubak-lubak pa. Yeah. Opya. Tulas ng daan. Yun, nandito na tayo sa baba. So ngayon yung paakyat naman. Mataas na ito, grabe. Papatayin ko lang yung traction control natin. Kasi pag mga ganitong daan, kailangan patayin yung traction control natin kasi kakakamot lang to. Eh grabe, sobrang taas nito ah. Wow. Kumakamot lang yung gulong natin. Ito ba yung bahay? Eto. Nagkamali pa yata tayo ng daan. Ito na nga. Oh. Ito na nga yun. Grabe itong napuntahan natin.
Napakalupit na adventure to. Yun. Sa wakas, narating na rin natin yung ating bahay na tutuluyan dito. Ay. Ayun, bukas po. Bukas pa? Bukas po yung isang hut na may ilaw. Opo. Bukas yung pinto. Yun, sa wakas, pagkatapos po ng mahabang paglalakbay at kung saan-saan nga po tayo napunta, nagkandaligaw-ligaw tayo sa paghahanap po ng ating bahay na tutuluyan. Yun, nandito na tayo ngayon sa Jabez. Dito po yan matatagpuan sa bayan ng Aguinaldo, probinsya po ng Ifugao. Ayun, andito na tayo ngayon sa Aguinaldo at susubukan nating ikutin ang mga tourist spot dito. Isa po sa mga target namin dito yung Itab Rolling Hills ng Aguinaldo, Ifugao. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, and God bless. Ang ganda ng Pilipinas, magmotor lang tayo. Kita-kits tayo sa ating susunod na motorcycle adventure.